Simulan na natin. Simulan. Ginoong Shen, wala sa kanila. Lahat umalis na. Kaya si Jishen ay nagtetest ng 200 babae. Bawat buwan kailangan niyang humanap ng 200 na babae para sa blood test. Hindi lang sila dapat ipanganak sa oras ng tigre. Ang kanilang dugo ay kailangan ding magniningning. Kapag naihulog sa tubig, ano ang sinusubukan niyang gawin? Sino ang nakakaalam? Binabayaran ng blood test kung ang iyong dugo ay magniningning. Kung ang iyong dugo ay magniningning. Kahit na hindi ikaw ang hinahanap ni Jishen. Kahit na hindi ikaw ang hinahanap ni Jishen, makakakuha ka pa rin ng $400,000. Totoo, makakahanap ako ng 2 kaibigan. Dugo. Tignan mo, nagniningning ang dugo niya. Halimaw siya. Hindi ako halimaw. Sumpaang halimaw ka. Nagtatanggi ka pa rin. Bilisan mo, batuhin siya. Chloe. May darating. Takbo. Chloe. Chloe. Tatay. Chloe. Chloe, huwag mong ipapaalam pa ang inuman. Huwag mong ipapaalam pa ang inuman na ang iyong dugo ay magniningning kapag naihulog sa tubig. Naiintindihan mo? Sa lahat ng mga taong ito, Lagi akong nakikinig kay tatay. At itinago ang lihim na ito. Ngunit ngayon, malubha na si tatay. At kailangan niya ng $150,000 para sa bayarin sa ospital. Kung totoo ang kanilang sinabi, ako ang perpektong kandidato. Ako. Ito ilang. Hayaan mo na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas si tatay. Ginoong Shen. Narinig ko'y naghahanap ka ng babae na ang dugo ay nagliliwanag kapag naihulog sa tubig. Marahil, ako ang angkop na kandidata. TSK. Ikaw ba ang gusto ni Ginoong Shen? Nagsasabi ka ng kalokohan. Umalis ka na nga. Ang sinasabi ko ay totoo. Sana lang, kung sana lang. Babalaan kita. Hindi mo maloloko si Ginoong Shen. Ikaw na mabahong pulubi. Umalis ka. Kung hindi kita papayagan mamulot ng basura sa lugar na ito. Ginoong Shen, isang mamumulot mula dito. Huwag mo siyang pansinin. Halika. Pakiusap. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Hindi kita sinubukang lokohin. Lahat ng sinabi ko ay pakibigay ninyo sa akin pagkakataong masubukan. Ginoong Shen. Ito lang ang paraan. Ginoong Shen, tingnan ninyo. Hindi niya nakita ito. Sweetie, gusto mo na mamatay, ha? Paumanhin, Yin Wang. Umalis ako kaagad. Mawala. Mr. Shen, ang buwan na ito ay nagmamarka ng 3. Ano ang ginagawa natin? Mr. Shen, ang iyong sakit. Isang kakulangan sa pagkabuhay. Shadow toxin sa iyo ay lampas sa aking kakayahang gumaling. Upang gumamit ng toxin, kailangan mong hanapin ng isang babae. Ipinanganak sa Tiger Hour. Na ang duga kapag bumagsak sa tubig. Kung hindi, 3 buwan mula ngayon. Mr. Shen, AA, mamatay mula sa shadow toxin atake ang iyong puso sa lugar. Maghintay ng sandali. Mr. Shen.
Kung gaano mahaba ako mabuhay sa mundo na ito. Kung totoo na ang dugo ng ay maaaring tunay na magsilaw sa tubig. Pagkatapos ay maaari itong ula. Guide me. At humantong sa akin. Sa kanya. Iyon ay saan siya nagpunta? Mr. Shen, anong meron? Nakakita lang ako ng babae. Nagliliyab ito. Sa ulan. Pero ngayon, wala na siya. Ano, kayo, maghiwalay kayo, hanapin siya, dalian ninyo. Mukhang kailangan kong balutan ito. Binibini. Saan ka pupunta mag-isa? Nang ganito kalalim na gabi? Uwi na ako. Saan ang inyong bahay? Ihahatid ka namin, doon. Hindi na kailangan. Huwag mo akong hawakan. Ano ba ang gusto ninyo? Siyempre, gusto namin magkaroon ng malalim na usapan. Tungkol sa filosofiya, oo, tumpak. Hanggat ikaw ay masunurin, kami ay magiging malumanay. Huwag mo akong hawakan. Magaling akong lumaban. Tapang mo para saktan ako. Numero 2, habulin ninyo siya. Ikaw nga. Ginoong Shen, iligtas mo ako. Sino ka? Lumayas ka? Alis na. Kami, baka hayaan kang mabuhay. Takpan ang tenga. Ginoong Shen. Pababain sila. Opo, sir. Huwag lumapit. Salamat, Ginoong Shen. Ginoong Shen, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ako ang hinahanap mo. Ako ang hinahanap mo. Toksina ng anino. Sumusumpong na naman. Anong problema? Ako, kukuha ako ng tulong para sa iyo. Hindi kailangan. Ang presensya mo ay sapat na. Ang babaeng ito ay kayang pawiin ang aking toksina ng anino. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Clozong. Oh, Clozong. Halika na sa Shens kasama ko. Pakasalan mo ako. Magpakasal. Shen, baka mali ang pagkakaintindi mo. Nagpunta ako para sa pagsusuri ng... Hindi ko ibinebenta ang sarili ko. 20 milyong dolyar. Sapat na ba? $20 milyong. Sa 20 milyong.
maaaring magamot ang sakit ni tatay. Kung ganoon, CJ, Nagpapahirap pa. Jishen. Impormasyon ni Miss Zhang. Tatay, cancer sa atay. Jishen. Binasa ni Dr. Chen birth chart ni Miss Zhang. Siya ang isa na makapagliligtas sa'yo. Kung kayong dalawa ay magsasama, maaaring malunasan ng shadow toxin. Ligtas ka na. Gayunpaman, ang tanging paraan para malunasan ng shadow toxin ay aktwal na paglipat ng lason mula sa iyong katawan sa katawan ni Miss Zhang. Pagkatapos, mamamatay siya. Ang lason ng papatay sa kanya. Hindi niya alam tungkol dito. Binigyan ko siya ng $20 milyon. $20 milyon. Sapat na para bilhin ang buhay niya. Pero, Ancient. Pasok. Salamat sa pagliligtas sa akin ngayon. At salamat din sa pera para iligtas si tatay. Heto ang sabaw ng luya na ginawa. Nabasa ka kanina. Hindi. Hindi mo kailangan. Mambola, kailangan mong tuparin ang iyong mga tungkulin bilang Russian. Mga tungkulin. Yushen, huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ang pera, makikipagtulungan ako kahit ano pa man. CJ, maaari ka nang umalis. Maghanda ng maayos na kabaong para sa kanya. oo. Sabi ni Yushen, ang tungkulin ko. Siguro tungkol sa bagay na iyon. Dugo. Sino naglagay ng balde dito? Ito. Ito na namang malas. Alisin ninyo yan. Ginang Shen. Okay ka lang. Dugo. Ginang Shen. Well, ang Mr. Shen namin, dahil may sakit siya. Bawat buwan, naghahanap siya ng 200 babae para magpa-test ng dugo. Ito ay basta, dugong hindi na ayos ang pagtatapon. Huwag mo nang alalahanin. Naiintindihan ko. Hindi ako makapaniwala sa sabi-sabi. Nakakatakot na Yushen ay ginagawa lahat ito para lang gamutin ang sakit niya. Pero ngayon, dahil nandito ka, hindi na siya magpapatest ng iba. Bakit? Ikaw ang hinahanap ni Mr. Shen. Ang sakit ni Mr. Shen, ikaw lang ang makakapagpagaling. Ako. Paano ko siya magagamot? Hindi ako doktor. Well, hindi rin ako sigurado. Maghintay ng matyaga sa utos ni Mr. Shen. Okay. CJ. Pero hindi ako pwedeng maghintay lang. Kailangan kong gumawa ng iba pa para kay Yushen. Hoy, Yushen. Anong ginagawa mo? Nagluluto ng sabaw pampalakas. Narinig ko na, hindi ka maganda ang pakiramdam. Kaya naisip ko, gumawa ako ng sabaw na pampalakas para mapalakas ang iyong katawan at mapalitan ang iyong lakas. Para lang sa palabas. Hindi ito para sa palabas. Ginoong Shen, ito ay isang recipe na ipinasa sa mga henerasyon para ayusin ang katawan. Karaniwang ginagamit ito ng tatay ko. Sinabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng sobra. Hindi mo kailangang pasayahin ako. Hindi kita sinusubukang pasayahin. Ang tonic recipe na ito ay talagang epektibo. Epektibo. Bakit nasa is pa rin ang tatay mo?
Ah, Ito ay recipe na pampalakas, hindi gamot sa himala. Gusto ko rin sanang gumana sa tatay ko. Huwag na lang. Pasyente siya. Hindi na ako makikipagtalo sa kanya. Isang sangka pa, ginseng. Handa na ang sabaw na pampalakas. Ginoong Shen. Kagabi, pinagmasdan ko ang mga bituin. Pinakamagandang oras para sa pag-iisang dibdib kay Chloe ay mamayang gabi. naiintindihan. Sa 3 araw, handa na ang kaba. Katahimikan. Hello? May tao ba dito? Oh, hindi ba si Chloe ito? Ginoong Shen. Kailangan ko bang umalis? Puntahan mo kung ano nang ginagawa niya. Bakit siya nandito? Dalaga. Paano kita matutulungan? Gusto ko bumili ng ginseng. Dalaga. Ang ginseng na hawak ko ay medyo mahal. Kahit man lang. Ito, ganito kalaki. $1,000,000. $10,000,000. Ay, hindi pwede. Bibibilhin ko ang dalawa. Pwede ba akong makakuha ng diskwento? Kailangan ko ang natitirang pera para sa mga bayarin sa ospital ni tatay. May mga utang pa ako. Sige. Pero ang pagbili ng napakamahal na ginseng, para kanino ito? Aking asawa. Siya ay may sakit. Gusto kong mabilis siyang gumaling. Ito ay mga ugat ng ginseng na 2,000 taon. Ang kabuuan, $18,000,000. Kunin mo sila. Salamat. Ang sabi sa resipe, habang mas matanda ang ginseng, mas maganda ang epekto. Ngayon, siguradong makakatulong ito kay Ginoong Shen. Hello, tatay. Huwag ninyong galawin si tatay. Papunta na ako dyan. Salamat. Ginoong Shen. Nakikita kong si Ginang Shen ay nag-aalala pa rin sa'yo. Handa siyang magbayad ng $18,000,000 para bilhan ka ng ginseng. Mukhang si Ginang Shen ay umalis ka agad. Nagtataka ako kung may nangyari sa kanyang ama. Suriin natin. Ihanda ang sasakyan. Sa ospital. Opo, sir. Wala ang iyong anak dito. Ayaw ba niyang bayaran ng utang, ha? Magsalita ka. Tatay. Bitawan niyo ang tatay ko. Chloe. Bakit ka nandito? Oh, Marcus Zong. Napakaganda ng iyong anak. Bakit hindi sinabi kaagad? Chloe, takbo. Takbo. Chloe, takbo. Tatay. Halika na, bumangon ka. Chloe. Chloe. Oh, Anong ginagawa mo? anong ginagawa ko? Para makuha kita, syempre. Magbayad gagamit ang katawan mo. Makatarungan, di ba? Babayaran ko ang pera. $400,000, di ba? Ibabayad ko sa iyo. $400,000. Iyon ay dati. Ngayon. Gusto ko ng $4,000,000. $4,000,000. Ayan na, $4,000,000. Meron ka? Paano naging 4,000,000? Hinihingan mo lang ako. Tama na ang salita. Kung hindi ka magbabayad, kailangan mong pasayahin ako. Hawakan niyo siya. Huwag. Chloe.
Ikaw, hindi mo ako mahahawakan. Ang asawa ko. Ang asawa ko ay si Ishen. Si Jishen? Ha 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 ha. Wow, ang kapal mo. Isinasali mo si Jishen dito? Akala mo tanga kami? Boss, hindi niya tinutukoy ang tagalinis sa ospital. Yung matandang Shen na naglilinis ng inidoro, di ba? Kahit yung matanda, hindi naman interesado, mabaho. Besurero, di ba? Ha, hindi. Huwag. Mahal. Matapang ka pa rin? Dahil hindi ka pumapayag. Kukunin na lang kita. Tingnan natin si Jishen. Si Jizang. Ano magagawa niya sa akin? Huwag. Hawakan niyo yung matanda. Hayaan siyang manood. Paano ko didisiplinahin ang anak niya? Huwag. Pakiusap. Hindi. Matanda. Mas mabuting panoorin mo to. Huwag. 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 Ishen. Halika, iligtas mo ako. Nakikiusap ako. Pakibitawan mo na ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Boss, mukhang siya nga si Ginoong Shen. Alam ko. Liu. Opo, sir. Pilupilay sila. Opo, sir. Ginoong Shen, ako, hindi ko alam. Nababae mo siya, patawarin niyo kami. Umalis? Kahit mamatay pa ako, isasama kita sa kamatayan. Ginoong Shen, mag-ingat ka. Natakot talaga ako kanina. Mahal. Huwag kang matakot. Ginoong Shen. Buti hindi nabalik. Ito ay ginseng para sa kalusugan mo. Anong problema? Ang shadow toxin ay nagwawala na naman. Ginoong Shen, anong nangyayari? Ginoong Shen. Doktor, doktor. Ginoong Shen, gising ka na. Nasa koma ka ng 2 araw. Gutom ka na ba? Gumawa ako ng sabaw para sa... Sabaw ito ng isda. Nakakagaling ito. Ikaw, tikman mo. Masarap. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sa sabaw na ito, nagdagdag ako ng espesyal, isang manipis na ginse, at saka, isinama ko rin ang base ng sabaw pampalakas. Sa ganitong paraan, nakakagaling ito, ngunit hindi sobra. Ginoong Shen. Ano yon? Sinabi ng tatay mo, tumawag lang siya, at binanggit na bukas ay araw ng paggalang sa ninuno. Hinihiling niyang isama mo si Miss Zong kasama mo. Naiintindihan. Paggalang sa mga ninuno. Kung gayon kailangan kong makilala ang pamilya ni Ethan. Narinig ko para sa seremonya ngayong taon.
Si Lolo Shen ay espesyal na humiling kay Ethan na isama ang kanyang bagong asawa. Nakita ko ang mga litrato ng babaeng iyon. Mukha siyang probinsyana. Paano siya naglakas loob mag-asawa kay Ethan? Miss Lu, ang pag-aasawa ni Jishen sa babaeng iyon ay dapat may ibang motibo. Tingnan mo, para sa seremonya, hindi ba inimbita ni Lolo Shen? Ito ay tahimik na pag-aproba. Ang magiging asawa ni Jishen ay ikaw, Miss Lu. Sana nga. Ginang Shen, mauupo si Jishen kasama ang tatay niya muna. Gusto niyang maghintay ka rito. CJ. Ito ay mga tablet ng mga ninuno ng pamilya Shen. Ako si Clozo, at pumunta ako para magbigay galak. Hinihiling ko rin sa lahat ng ninuno na biyayaan ang aking asawa ng mabilis na paggaling at kapayapaan at mabuting kapalaran. Mapera lang. Bakit nagkukunwaring tapat? Ikaw si... Ako ang kasintahan ni Ethan noong bata pa. Katulad mo, inimbita ako sa pamilyang Shen sa pagsamba sa mga ninu... CJ. Teka. Curious ako. Anong paraan ang ginamit mo para akitin si Ethan? Hindi ko siya inakit. Hindi. Huwag mong sabihin na ginamit mo ito sa pagiging inosente para lokohin si Ethan. Mukhang mali ang pagkakaintindi, pero hindi ko talaga inakit si Ingwie Shen. Ako ang nagkamali. Ako ang kasintahan ni Ethan. Ang mga ninuno, alam nilang lahat. Kung nagdududa ka sa akin, bakit hindi ka bumaba at magtanong sa kanila? Anong ginagawa mo? Ginang. Sa araw ng paggunita sa ninuno, nanggugulo ka ba naman? Wala ka bang hiya? Sino nagpatomba nito? Lydia. Ito, siya ang nagtumba nito. Kakapasok ko lang, at narinig ko. Siya nagmura kay Ethan. Sinabi niyang si Ethan ay malupit at marahas, at nararapat lang. Sinabi rin niyang dapat ang langit kunin agad si Ethan. Kung hindi, ang pamilyang Shen masisira. Ano? Hindi ko. Hindi mo. Matapang ka bang sabihin itong mga tabletang ninuno na hindi ikaw ang nagtamba? Ako. Gusto mo makipagtalo? Talagang hindi ko sinabi yan. Siya yun, siya lang. Huwag pansinin ang palusot niya. Taga-probinsya na tulad niya. Puno ng kasinungalingan at mahilig magnakaw. Kung ako ang tatanungin, dapat kumuha tayo ng tapa para putulin ang mga kamay niya. Huling tanong ko na to. Mga salitang yan, sinabi mo ba o hindi? Talagang hindi ko sinabi yan. Ginang, makinig ka sa paliwanag ko. Dahil hindi ka nagsisisi. Mga tanod. Opo, Ginang. Una, putulin ang kamay niya, tapos lagyan ng peklat mukha. At bigyan ang mga ninuno ng Shen ng paliwanag na nararapat. Opo, Ginang. Hindi nga. Talagang hindi. Ah. Hindi. Ah.
Ginoong Shen, masamang balita, nasa panganib si Ginang Shen. Ano? Sobrang sakit. Tapos, lagyan ng peklat. Opo, Dina. Ah! Ethan! Hello. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sino ang nanakit sa kanya? Ethan! Hindi mo alam. Kanina lang, itong si Chloe. Pumasok siya at ininsulto niya ako. Sinabi niya, Ako ang namumuno sa pamilya Shen. At siya ang may bahay dito. Kung paano niya pakikitunguhan ka, ay tama at nararapat lang. Ethan, paano mo iyan masasabi? Oo, Ethan. Jasmine, kahit ano paman, ay iyong childhood sweetheart. Siya rin ang sa pamilya, iisang mayaman na mana. Paano mo ang babaeng mababang uri magsasalita kay Jasmine ng ganyan? Mababang uri. Mula ngayon, ang Shen Group ay tatapusin ang lahat ng kooperasyon. Sa pamilya Lu, ilipat ang lahat ng ari-arian ni Jasmine Lu. Sa pangalan ni Clozo. Ano? Ethan, Hindi. Ethan. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ako, ngayon, Siya ang may bahay ng Shen family. At ikaw naman, wala ka nang natira. Guardia. Ang ginawa ni Jasmine Lu sa aking asawa. Lahat ng kanyang mga kilos, pagbayarin mo siya ng tig-1,000 beses. Opo, Gino. Hindi. Hindi, pakiusap. Ethan. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Lydia, iligtas mo ako. Tama na. Ethan. Kahit na ikaw ay bagong pinuno ng pamilyang Shen, kailangan mo pa ring magpakita ng respeto. Umagal ka sa harap ko. Ako ang iyong ina. Nasaan ang iyong paggalang? Ina. Ang aking ina ay nawala na sa loob ng 20 taon. Dahil paborito mo si Jasmine palagi. Hindi ka magrereklamo na maparusahan kasama niya, tama? Ilipat ang lahat ng yaman na hawak ni Lydia sa pamilyang Shen kay Chloe. Ethan, nabaliw ka na ba? Kung gagawin mo ito, hindi ka patatawarin ng iyong ama. Bahala na ako sa aking ama. Ngunit ngayon, ang pinsalang ginawa mo kay Chloe, babalik-balikan ko lahat ng may interes. Gawin mo. Hindi. Ethan, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. At ikaw. Gusto mo na may manugat sa mukha ni Chloe, hindi ba? Bitawan mo ako. Ikaw. Sampalin mo siya. Ethan, paano mo nagawa yan? Sampal. Hindi sila pakakawala. Hanggang dumilim. Ethan, huwag mong isiping di ko alam na hindi ka aabot sa susunod na buwan.
Gusto kong makita, gaano ka katagal magmalaki. Lumapit ka rito. Pasensya na. Maging banayad ako. Ginoong Shen, bakit sinasabi ng lahat na hindi ka mabubuhay? Susunod na buwan na ba? Totoo ba iyan? Wala akong ibig sabihin dyan. Gusto ko lang sabihin. Kung kaya kitang iligtas, kailangan mong sabihin sa akin. Ang kailangan mong gawin ko, sabihin mo lang, nangangako ako. Makikipagtulungan ako. Alam ba ng babaeng ito, ang kanyang mga pangako? Kung pagagalingin niya sakit ko, tiyak na mamamatay siya. Narinig mo ba ako? Kahit ano pa man. Sana. Magaling ka na agad. CJ, Ginoong Shen, ang dalawang pamilya natin ay magkaibigan na matagal na. Pero ginawa ito ni Ethan sa akin dahil sa probinsya ng iyon. Paano niya nagawa? Kailangan mo akong tulungan. Tama ka. Talagang lamabis na si Ethan. Ginoo, kung hindi ka makikialam, baka pumatay pa siya para kay Chloe. Hindi ganyan kaseryoso. Pinakasalan ni Ethan ang babaeng yon. Dahil sa pagpapakasal. Maaaring pagalingin ang laso ng anino niya. Bukas ng gabi, kapag puno ang buwan, gagaling na si Ethan. Ang babaeng iyon ay mawawalan ng silbi. Ano? Alam kong hindi. Nagmamalasakit sa babae. Anak, maaari ka nang magpahinga, di ba? Ang maliit na iyan ay kaya pagalingin ang laso ng anino ni Ethan. Kung hindi mamatay si Ethan, lahat ng plano ko sa mga taon ay masasayang lang. Hoy, bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa ba? Hindi ako galit. Pakiramdam ko mali, nasampelan ako ni Ethan sa harap ng maraming tao. Pagkatapos, nanay niya ako. Sige na. Tama na yan. Ikaw ay stepmother ni Ethan, hindi ang tunay niyang ina. Dapat lagi mo alamin ang iyong lugar. Huwag nang uulitin pa. Opo. Naiintindihan ko. Lydia, aalis na rin ako. Sige. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Hindi. Ito ang kwarto ni Ishe. Panaginip lang iyon. Gising ka na. Di ko makapaniwala na naginip ako ng ganito.
Ang ganda ng pangangatawa ni Ishe. Namumula ang mukha mo. Mainit ang noo mo. May lagnat ka. Ako. Wala ako. Ako lang. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Ikaw ang may gawa niyan. Ginoong Shen. Bukas ang kabilugan ng buwan. Pero, hindi ba ako humahawak sa kanya? Talagang dahil lang, hindi tama ang oras. Magpahinga ka na. Ako. Kontakin si Chen. Kailangang tiyakin si Chloe makaligtas pagkatapos nating isa katuparan ng aming kasal. Dr. Chen, kung siya ay isang paraan, sinabi niya ito sa ngayon. Walang paraan? Kailangan nating makahanap ng isa. Tama, magtatanong ako ngayon. Kami ay napakalapit. Bakit siya biglang tumigil? Hey, assistant. Ang aking asawa ay natutulog sa parehong kama tulad ng ngunit hindi mahapos sa akin. Bakit? Sa iyong tanong, Sino ang ipinapadala mo ng mga mensahe sa kalagitnaan ng gabi? Wala. maaaring may asawa mon. Isang problema sa pisyolohikal. Pangalawa, inyong kasal. Walang pag-aalis. Shen. Ipaliwanag sa akin. Ikaw lamang. Sa paghahanap nito, hindi ba? Ako. Halika rito. Huwag mong isipin ng sobra. Matulog ka na. Ako. Ji Shen, may nakita si Dr. Chen na paraan para iligtas si Ginang Shen. Yishen, At ang paraan para kay Chloe. ano yon? Ginoong Shen, dapat mong malaman na ang Shadow Toxin ay nakamamatay dahil tinataboy nito ang dugo ni Chloe para mawala ito. Maaari mo lang Ano lang? sa pamamagitan lang ng gamit ang dugo ng puso upang likhain ang incense na soul link. Kapag nagpakasal na ang kasal, sindihan ng insenso at hayaan si Chloe na amuyin. Sa ganitong paraan, ang Shadow Toxin ay ganap na magsasama. Dugo ng puso. Tama. Ngunit ang dugo ng puso ay lubhang mapanganib, isang pagkakamali, at ang iyong buhay ay manganganib. Ginoong Shen, ikaw ang pinuno ng mayamang pamilya, ang leader ng pamilyang Shen. Hindi mo isusugal ang buhay para sa ordinaryong babae.
Hindi mo kaya. Hindi siya ordinaryong babae. Siya ang asawa ko. Ito lang ang paraan para iligtas si Chloe. Hindi ba? Oo. Kunin mo na. Ginoong Shen. Sigurado ka bang hindi mo pag-iisipan? Gumagawa ako ng sabaw. Narinig ko sabi nila, hindi ka maganda ang pakiramdam. Kaya gumawa ng sabaw para makarecover ka at lumakas. Aking mahal. May sakit siya. Gusto kong gumaling siya agad. Sana. Mabilis kang gumaling. Ang tanga niya. Ano? Nagdesisyon na ako. Kunin ang dugo. Ang dugo, sapat na ba? Oo, marami. Ginoong Shen. Ibinigay mo ang dugo ng puso. Iwasan ng hangin. Paano kung manatili ka rito? Sa gabing ito, umuwi ka bukas ng umaga. Bago bukas ng gabi. Kailangan handa ang Soulink incense. Huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanda. Ang huling hakbang. Aking alagad. Iabot mo ang pulang tingga powder. Opo, guro. Isang Angelica root na lang. At ang Soul Link Incense ay makukumpleto. Xavier, bantayan ng insensaryo rito. Pupunta ako sa likod bahay. Kumuha ng hiwa ng Angelica root. Opo, guro. Hello, Miss Luo. Malaking problema. Ano yan? Kagabi, si Jishen biglang napunta sa klinika at ibinigay ang kanyang dugo. Nabalitaan ko ang Soul Link Incense na gawa sa kanyang dugo ay makakapagligtas kina Chloe at Jishen makaligtas pagkatapos ng kanilang pag-iisang dibdib. Ano? Maghanap agad ng paraan. Palitan ang Soul Link Incense. Basta si Chloe, mamatay ang munting iyon. Bibigyan kita ng $20 20 milyon. Nauunawaan. Ang aga naman. Kailangan itong mailagay ngayong gabi. Huwag itong makita ni Enye, Shen. Huwag po kayong mag-alala, Iwang. Magandang umaga, Yi Wang. Yangi, Shen. Magandang umaga, Yan, Shen. Nakita mo ba si Ethan? Si Ishen. Si Ishen, siya. Nasa opisina siya. Narito ako para ayusin ang mga file niya. Tapos na ang gabi. Nagtataka ako kung kumusta si Jishen at si Dr. Chen. Jishen, halos tapos na ang insenso na ito. Sandali na lang. At makukumpleto na. Kung gayon, hihintayin ko hanggang matapos. Pagkatapos, ang pagpino nitong insenso ay nangangailangan pa ng oras. Paano kung ganito? Bumalik ka muna at magpahinga.
Kapag handa na ang insenso, ipapadala ko kay Xavier na ihatid ito sa'yo. Sige. CJ, babalik na ako para maghintay. Sige. Iyan ba ang... Nako, nakalimutan kong itago ang rebulto. Hoy, Ginang Shen, mga gamit lang yan. Mas mabuti pang bumalik ka sa kwarto mo. Hayaan mong tingnan ko. Ginang Shen, wala lang yan. Gusto kong tingnan. Ginang Shen, pakiusap, bumalik ka sa kwarto mo. Ethan. Ano ang bumabagabag sa iyo? Okay lang ako. Ang kupas ng mukha mo, tapos sasabihin mong okay ka? Tulungan na kitang magpahinga. CJ. Iwang, teka lang. Apprentice ka ni Dr. Chen. Paano kita matutulungan? Naghahatid ako ng insenso. Kakagaling lang ni Asian at handa na ang insenso. Sabi ni Maestro, dalhin ko agad. Ito ang Soulink Incense na gawa ni Maestro. Sabi niya ngayong kapag unang magsasama sina Yi at Yanye, Shen, kung susindihan ang insenso bago, maililigtas ang buhay ni Yanye, Shen. Magaling. Nakaligtas si Ginang, Shen. Oo nga. Saan galing ang insensong ito? Ang insensong ito ay mula sa dugo ng puso ni Shen. Ano? Dugo ng puso? Kaya pala si Jishen ay nanghina ng bumalik, napakamahina niya. Ngayon, ibinigay pala niya ang dugo ng puso. Tama. Hindi ako makapaniwala na si Jishen gumawa ng ganito kalaking sakripisyo para lang mabuhay si Ginang, Shen. Sige, naiintindihan ko. Ibibigay ko ang insenso kay Jishen mamaya. Miss Lu, naihatid na ang insenso. Gaya ng bilin mo, pinalitan ko ang Soulink Incense ng Passion Incense. Magaling ngayon. Siguradong mamamatay si Chloe. Dito, uminom ka muna ng tubig. Okay ka na ba? Tumatawa ka. Anong nangyayari sa iyo? May sakit ka ba? Ikaw? Ganito ka. Nag-aalala talaga ako. Ethan. Hindi mo ba? Ako gusto. Ako. Kung hindi man, bakit ka lagi humihinto sa sandaling ito? Hindi pa. Kapag oras na. Kailan yan? Mr. Shen. Flow. Ano yon? Talagang si Mr. Shen. Malambing kapag tumitingin siya kay Mrs. Shen. Kapag ako ang tinitingnan niya, gusto niyang pagpatayin ako sa tingin. Mr. Shen, medyo owa ka na. Ginoong Shen. Ito ang insenso ni Dr. Chen. Sabi niya, magsindi ng insenso ng maaga.
Kapag kayo nagkaiso, at hayaan si Ginang Shen manatili sa usok ng insenso, hindi siya mapapahamak. Naiintindihan ko. Kung hindi, bakit lagi siyang humihinto sa ganitong sandali? Ngayong gabi, hindi ito hihinto. Kapag sinabi ni Ginoong Shen na imamaya, kailan nga ba ang imamaya? Sabihan si Zhang na magmadali. Ngayong gabi, dapat ang pangalan ni Ginang Shen may tala sa ancestral tablet. Ancestral tablet. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Pagkatapos nito, ang lason ni Ginoong Shen ay dapat magaling na. Oo, nakakalungkot lang na ang bagong kasal na asawa, napakabata, ay mamamatay. Ang bagong kasal na asawa? Mamamatay? Anong ibig mong sabihin? Kahit na siya'y mamamatay pagkatapos ng pagsiping kasal, makakapagsiping siya kay Ginoong Shen. Bago mamatay, nagkaroon pa siya ng titulong Ginang Shen para sa babaeng tulad niya na galing sa mababang uri. Malaking biyaya na ito. Hindi mo kailangang pasayahin ako. Kailangan mo lang gampanan ang iyong tungkulin bilang si Kim Shen. Kaya, hindi ako hinipo ni Ethan. Dahil, kapag nabuo na ang kasal namin, mamamatay na ako. Kaya, noong sinabi niyang hindi pa ito ang oras, ito ang ibig niyang sabihin. Ginoong Shen. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Susunduan ko si Ginang Shen. Engan. Chloe. Pagkatapos ngayong ikaw na ang magiging tunay kong asawa. Itong singsing na diamante ay tanda ng pag-ibig ko sa'yo. 10 minuto na lang bago mag-full moon. Nasaan si Ginang Shen? Leo, Nahanap mo na ba si Ginang Shen? hindi pa. Naghahanap na kami sa buong mansyon ng Shen sa buong lugar ngayong araw. Pero wala kaming nakitang bakas ni Ginang Shen. Hanapin niyo pa? Opo, sir. Sa iyo dito. Hindi kailangan ng iba pang pagsusulit sa dugo. Bakit? Ikaw ang kailangan ni Mr. Shen. Ang sakit ni Mr. Shen, maaari mo lamang siyang gumaling. Ako. Kung upang makaligtas ang buhay ni A.V. Shen, kailangan kong sakripisyo ang aking sarili. Dapat ko ba talaga siya makaligtas? Ngunita, kung mamamatay ako, ano ang gagawin ni tatay? Siya ay inilabas lamang mula sa ospital. Hindi. Kahit ang katotohanan, kailangan kong hanapin si Ishen at makakuha ng katotohanan. Ito ba dahil ng buong buwan ng gabi, ang shadow toxin outbreak na ito ay mas malubha kaysa sa karaniwang napakainit. Ethan, kailangan kong magsalita. Ano mang salita mo? Makakapag-usap tayo pagkatapos ng kasal. Ayoko. Ethan, ayoko.
Ayokong mamatay. Chloe, hindi ka mamamatay. Akala ko may isang tao sa mundo na handang magmahal sa akin. Ngunit pala, isa lang itong magandang pangarap na ginamit ko sa panlilinlang. Chloe. Hindi ito panaginip. Kagabi, naging malapit talaga ako kay Chloe. Hindi. Kailangan kong hanapin si Chloe. Chen, nakita mo ba si Chloe? Saan siya pumunta? Binibining Zong, siya. Anong nangyari kay Chloe? Sabihin mo. Ginoong Shen, kakabuti mo lang, mula sa sakit. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna, nang maayos, Nasaan na talaga si Chloe? Sabihin mo na. Si Binibining Zong, siya, kagabi. Ang Soul Link Incense ay pinalitan ni Jasmine Lo. Pagkatapos, si Binibining Zong ay sapilitang dinala ni Jasmine Lo. Ngayon, hindi alam ang kalagayan niya. Ano ang sinabi mo? Ginoong Shen, talaga, hindi ako dapat sisihin. Kagabi, ikaw at si MS, Zong, parehong nawalan ng malay. Si Leo rin, naloko sa kanilang plano. Napalitan ng insenso. MS, Luke. Bakit ka nandito? Nandito ako para makita ang resulta. Para makita kung yung si Chloe ay patay na. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw nga. Ikaw ang nagpalit ng Soul Link Incense. Ako nga. Sino mang lumalapastangan sa akin? Tiyak na masasawi. Dalhin niyo siya. Opo. Hoy, hindi. Kayo. Hindi nyo pwedeng dalhin si MS, Zong. Kayo. Umiwas kayo. Jasmine Lo. Nang kunin ni Jasmine Lo si MS, Zong. Buhay pa si MS, Zong. Pero, batay sa sinabi ni Jasmine Lo. Ngayon, si MS, Zong, siya. Malamang, tiyak na masasawi. Si Miss Zong, siya. Malamang na, tiyak na mapapahamak. Hi, Jishen. Mga bantay. Makinig kayong mabuti. Sa loob ng 10 minuto. Gusto kong malaman kung saan nagpunta si Chloe. Opo, Ginoo. Gisingin siya. Opo. Tigil. Nahanap na namin siya. Ang galing ni Jishen. Hulihin agad ang kotseng iyon. Naiintindihan. Jasmine Lu. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Chloe. Hindi ko alam anong mahiwagang gayuma ang ibinigay mo kay Ethan para gustuhin kanya ng ganyan. Hindi ko rin inaasahan na naging napakaswerte. Buhay ka pa pagkatapos makasama siya. Pero kahit gaano ka pa kaswerte, ngayong araw, hindi ka aalis ng buhay. Si Imbraction, ako lang dapat. Teka. Ayon sa sinabi ni Jasmine Lu, nag-aalala siya na sinusubukan kong agawin si Ethan sa kanya. Pero hindi ko man lang gusto. Ang lalaking walang puso.
Jasmine Lu. Nagkamali ka ng intindi. Si Ginoong Shen ay mabait sa akin noon. Lamang dahil kaya kong mag-alis ng lason sa kanya. Ngayong nawala na ang lason niya. Wala na ako silbi sa kanya. Kaya, hindi ko babantaan ang iyong posisyon. Sinasabi mo, mas gusto ka ni Ethan para makapag-alis ka ng lason niya? Tama. Hello, nakuha mo ang gusto mo. Ngayon nagpapanggap ka pang inosente. Nakakadiri. Gawin mo. Opo. Bago ka mamatay, ibibigay ko pabalik ang sakit na idinulot mo. 1,000 beses, makan 10,000 pa. Pierce, hindi, huwag, tigil. Hindi, tigil. Bilisan mo. Opo, sir. Hindi. Ano na pakiramdam? Ang sakit mula sa dulo ng mga daliri, tumutusok hanggang sa puso mo. Kami ni Ethan, magkababata. Mula pagkabata, kahit mag-iba ako ng ugali, lagi akong pinagbibigyan ni Ethan. Hanggang sa dumating ka, maliit na ba, lahat nagba... Ulitin ko. Nakita niya lang ako bilang pampalunas. Walang pag-ibig. Isang pampalunas? Pampalunas lang. Pampalunas na isusugal niya ang buhay para lang mailigtas ka. Hindi, ang sariling buhay niya. Ano nang ibig sabihin niya? Ayon sa mapa, nandito, walang makitang pasukan. Hanapin. Dahil malapit ka ng kaawaan kita at sasabihin ang totoo. Ethan, para masigurong makaliligtas ka, pagkatapos ng pag-iisang dibdib, ay sadyang pumunta kay Yi si Chen upang kunin ang kanyang dugong puso at gawin itong insensyo. Ano? Lahat ito ay dahil sa... Gayunpaman, pinalitan ko ang insensyong iyon ng insensyo ng pagnanasa. Kaya naman, nawalan siya ng kontrol. Kaya pala mahina si Ishen noon. Siya, talaga siyang nagmamalasakit sa akin. Hindi niya ako gustong patayin. Ngayon, Ethan, hinahanap ka na niya saan-saan. Siguradong balisa siya at nagkakagulo, di ba? Sayang naman, sa oras na mahanap ka niya, matagal ka ng... Gawin mo, patayin mo siya. Pakawalan mo ako. Ha 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 ha. Mas matindi pa. Miss Luo, sa tingin ko, may naririnig akong yabag sa labas. Baka naman, nakita na tayo ng mga tauhan ni Jishen. Bilisan mo. Opo, ma'am. Ishen. Ginoong Shen. Kanina lang. Nasa isip ko lang ba iyon? Ako. Mamamatay na ba ako? Pero, bago ako mamatay, ipaalam mo sa akin na sa mundong ito, talaga akong minahal. Miss Lu, paano si Ginoong Shen? Hello.
Ginoong Shen, Umalis ka. Dadalahin ko si Chloe sa ospital. Para sa kanila. Walang itira. Opo, Ginoong Shen. Ginoong Shen, di mo pwedeng gawin to sa akin. Chen, kamusta si Chloe? Dahil napalitan ng Soul Link Incense. Noong kayo ni Miss Zhang ay nagsama, ang katawan niya ay sinalakay ng Shadow Toxin. Pagkatapos noon, nakaranas siya ng pagmamaltrato. Ang buhay ni Miss Zhang ay nailigtas, ay isang milagro na. Para magising siya ngayon, ay napakahirap. Maliban Maliban sa ano? ko, ibigay mo ang dugong puso ng muli. Pero si Ginoong Shen ay nakuha na ang puso't dugo niya minsan. Kukunin muli. Malamang kukunin nito ang buhay ni Ginoong Shen. Ito, Ginoong Shen, huwag kang padalos-dalos. Kung ibibigay ko ang puso't dugo ko muli, maililigtas nito si Chloe. Tama ba? Tama, si Miss Zhang ay nasa walang malay dahil ang Shadow Toxin ay pumasok sa katawan. At mahirap gamutin. Tanging sa dugo ng puso mo na may tamang pag-aalaga, maaari siyang magising. Kunin mo na. Ji-Shen. Ihanda ang gamit sa pagkuha. Pero, Bilisan mo. teka. Ji-Shen, kailangan mong magpahinga muna. Baka kulangin ang dugo mo para makuha. Pero si Chloe, makakapaghintay ba siya ng 1 linggo? Oo naman. Sa ngayon, ang pisikal na kalagayan ni Miss Zhang ay matatag. Ang Shadow Toxin, sa kakaibang paraan, ay nagpapanatili ng balanse sa loob ng kanyang katawan. Sa kasalukuyan, maliban sa hindi siya gising, wala nang ibang agarang panganib. Mabuti yan. Ethan, ayokong mamatay. Chloe. Pasensya na. Chloe. Sisiguraduhin kong gagaling ka. Chloe, manugang. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ikaw ang asawa ni Chloe. Ako. Paano mo inalagaan si Chloe? Maayos si Chloe, 2 araw lang ang nakalipas noong bumisita siya sa akin. Ano ang pinagdaanan niya? Paano siya napunta sa ganito? Magsalita ka. Umalis ka. Chloe. Anak. Anong nangyari sa'yo? Paano ka nasaktan ng ganito? Manugang. Paniwalaan mo ako. Ayos lang si Chloe. Anong ibig mong sabihin na ayos lang? Sugatan si Chloe ng ganito at sinasabi mong ayos lang siya? Bulag ka ba? Mga labi ni Chloe ay tuyot na tuyot ng ganito. Matagal na siyang ganito, hindi man lang binigyan ng tubig. Ako na ang gagawa, hindi na kailangan. Hindi kailangan. Asawa siya ni Chloe. Tungkulin niyang alagaan si Chloe. Hindi mo kailangang makialam. Tama ang payo mo.
Chloe. Huwag ka sanang mapahamak. Sinasakal mo ba siya? Kumuha ng bulak. Isawsaw ang bulak sa tubig at ipainom sa kanya. CJ. Ang lampa mo. Paano mo aalagaan ang ating Chloe? Sige. Walisin ang sahig. Panasan din ang mga bintana. At saka, damit na pinalitan ni Chloe, hugasan din. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Marunong ba siyang magwales? Naintindihan mo na? Ang walang kwenta. Natuto ka na ba? Ginoong Shen. Ginoong Shen, paano kung ako na lang? Hindi na kailangan. Ginoong Shen, 3 araw ka nang absent. May international conference call mamayang hapon. Dapat mo na lang. Kanselahin. Ginoong Shen, alam kong nag-aalala ka. Kay Ginang Shen, pero masyado nang lumalayo ang biyenan mo. Hindi mo pwedeng hayaan siyang utusan ka ng ganito. Si Chlo ang pinaka nag-aalala. At saka, kakaka-opera lang ng biyenan ko. Hindi siya dapat magagalit. Ay, nga. Ang bag na ito, itapon mo na. Ano ito? Kumuha ng ilan na magkakapareho. Tandaan? Huwag ipaalam sa biyenan ko. Sige. Bakit hindi ka kumain muna at magpahinga? Dito lang ako, kay Chlo. Tingnan mo nga naman, araw-araw, walang trabaho, hindi na kailangang magtrabaho. Anong ginagawa mo ba? HMM? Ako. Nauutal. Hindi ka kasali sa gang, no? Ako, hindi. Kahit hindi ka kasali sa gang, hindi ka matinong tao. Babalaan kita. Kung maglakas loob kang saktan, si Chloe namin. Isusugal ko ang buhay ko, at hindi kita titigilan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin. Kada rating lang ng doktor. At sabi niya di pa sigurado kung kailan si Chloe madagising. Mabait si Chloe. At maunawain noong bata pa. Kasalanan ko lahat. Dahil sa sakit kong ito na nagpahirap sa kanya. Ito ay recipe ng herbal na ipinasa sa aming pamilya. Pampabalanse ito ng katawan. Madalas ko itong gamitin. Dahil kulang ang pambayad sa gamot. Tumigil sa pag-aaral si Chloe at namulot para sa gamutan ko. Chloe. Kasalanan ko, napabayaan ko siya. Wala akong silbi. Talagang wala akong silbi. Biyenan. Chloe. Chloe. Doktor. Chloe.
Pakiusap, Dok. Abnormal ang tibok ng puso ng pasyente. Kailangan namin siyang buhayin agad. Kahit ano nang gawin, iligtas mo siya. Naiintindihan mo ba? Opo, Ji-shen. Maghintay muna kayo sa labas. Dok, kumusta si Chloe? Matatag na ang vital signs ni Binibini Shen. Pero kailangan kong sabihin. Sabihin mo. Noong resuscitation, nagpa-test kami sa dugo ni Binibini Shen. Base sa HCG levels niya, natukoy namin na si Binibini Shen ay buntis. Ano? Buntis? Pero hindi pa nagigising si Chloe. Kaya pa ba ng katawan niya? Yun ang ibig kong sabihin. Ang katawan ni Binibini Shen, hindi kayang magdala ng normal na pagbubuntis para mailigtas silang dalawa. Iisa lang ang paraan. Kailangan neutralisahin ng lason kaagad. Naiintindihan ko. Ji-shen, sigurado ka ba dito? Ang pagkuha ng dugo ngayon ay maaaring nakamamatay. Kunin mo. Ji-shen, ang pagkuha ng dugo ngayong ito ay lubhang mapanganib. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring ikamatay. Ji-shen, sa iyong kapangyarihan at impluensya, maaaring makuha ang babaeng gusto mo. Sa isang salita lang, hindi ba? Bakit kailangan mong maging ganito ka-focus sa Chloe? Sulit ba ito? Air Chen. Si Chloe ay buntis. Si Chloe lang. Ang sulit isakripisyo ko ang buhay. At ngayong kasama na ang anak natin. Sabihin mo, sulit ba? Ginoong Shen, Sapat na. Kunin ang dugo. Sakit. Ang puso ko. Sobrang sakit ng puso ko. Chloe. Ethan. Ginoong Shen, dugo ng puso mo. Halos wala na kaming makuha, pero kulang pa rin. Ipagpatuloy mo lang. Huwag na huwag, Ginoong Shen. Ipagpatuloy. Mawawala ang buhay mo. Kunin mo. Huwag. Ethan. Huwag. Ethan. Chloe. Nagising ka na. Nakakatuwa. Tatay. Nasaan si Ethan? Nasaan siya? Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita buong araw. May nangyari sa kanya. Tatay, nasaan ang cellphone ko? Kailangan kong makontak siya. Kalma ka lang, Chloe. Hahanapin ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kulang ang dami ng dugo. Anong gagawin natin? Patuloy lang. Hindi mo na kaya, Ji-shen? Nakuha na namin ang dugo ng iyong puso. Nasa punto ka na sa iyong hangganan. Basta't mailigtas natin si Chloe. Wala nang iba. Ang mahalaga.
Ipagpatuloy. Ginoong Shen, gising na si Ginang Shen. Talaga. Bilisan. Dalhin mo ako kay Chloe. Ginoong Shen. Chloe. Ginoong Shen. Anong nangyari sa iyo? Ginang Shen. Para iligtas ka, Ginoong Shen, ibinuhos niya muli ang dugo ng puso. Halos ikaw matay niya. Liu. Dugo ng puso. Kaya ba? Nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking panaginip. Chloe. Ayos lang ako. Huwag pansinin ang kalokohan ni Leo. Pero nararamdaman ko. Sobrang sakit. Ginoong Shen. Salamat. Bakit mo ako pasasalamatan? Dahil lahat sa akin. Ka naghirap ng husto. Dapat akong humingi ng tawad. Hindi iyan kasalanan mo. Wala ka namang ginawang mali. Chloe, bakit ka naman umiiyak ulit? Anong problema mo, ha? Buntis si Chloe, kaya hindi siya pwedeng mag-emosyon. Hindi mo ba alam yan? Ako. Buntis ako. Ako, buntis. Ha? Talaga? Parang hindi totoo. Parang panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Simula ngayon, poprotektahan kita at ang ating anak. At hindi hahayaang mapahama ka ulit. HMPH. Madaling sabihin yan. Ikaw ang nagpaiyak kay Chloe ko nang matagal kanina. Bakit ka nakaupo dyan? Itapon mo yung basura. Bilis. Oh. Nakakainis ka tingnan. Chloe. Chloe, pakinggan mo. Hindi dapat palayawin ng lalaki. Habang mas pinapalayaw mo, mas lumalala siya. Tingnan mo siya. Nakasot. Umaarte na parang mayabang na CEO. Ikaw ang mahihirapan kalaunan. Pero siya talaga. Makinig ka sa akin. Hindi ka magkakamali. Ginoong Shen. Ilagay mo dyan. Malaking tao, hindi marunong sa gawaing bahay. Hindi ka panipaniwala. Dapat kang magpahinga. Huwag kang magpagod ng sobra. At pasamain ang loob ni Chloe. Salamat po, biyanan. Simula ngayon, magsuot ka ng mas maraming damit. Huwag kang ginawin. Chloe. Dahil gusto mo siya, malapit na tayong ma-discharge. Perpekto, pupunta tayo sa pamilyang Shen. Hoy, babalaan kita. Kung masyadong mahirap ang pamilyang Shen, ang kasal na ito, seryoso kong pag-iisipan muli. Mahirap. Sa totoo lang, siya ay. Biyanan, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan. Chloe. Nasa baba na ang sasakyan. Talaga bang plano mong dalhin ang tatay ko sa bahay ng pamilyang Shen? Talaga bang plano dalhin si tatay sa bahay ng mga Shen? Palaging tingin ni tatay sa iyo ay isang siga. Kung hindi man, sasabihin mo ba ang tunay mong pagkatao? Perpekto. Pagdating ni tatay sa bahay ng mga Shen, bibigyan natin siya ng sorpresa. Sorpresa na nga ang isang pero natatakot akong mas magiging gulat ito.
May nararamdaman ka bang kakaiba, hindi comfortable sa katawan mo? Wala. Medyo lang. Ano lang? Chloe, Okay lang ako. ito. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya. Ang dugo ko pagkatapos madampi sa tubig, hindi na nagliliwanag. Medyo nag-aalala na ako. Maaaring maapektuhan nito ang sanggol. Huwag kang mag-alala. Sinabi lang sa akin ng doktor ngayong umaga. Ang resulta ng iyong check-up ay normal na normal. Kung nag-aalala ka pa rin, pupunta ako para itanong kay Erchen. CJ. Ay nga pala, ako ay nakatuklas din ng kakaiba. Ano yon? Ginoong Shen, tingnan mo. Ito, Chloe. Ito ang aking natuklasan. Yung isa pa. Ako, parang nagkaroon ako ng telekinesis. Ginoong Shen, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo iniisip na isa akong halimaw, iniisip mo. Maganda ito. Isang magandang kapangyarihan. Hanggat hindi mo ito itinuturing na kakaiba. Siyempre hindi. Saka nga pala. Ako, kahit na mayroon akong telekinesis, napakahina ng aking kapangyarihan. Nakukuha ko lang, maliliit na ba, mabibigat, di ko kayang buhati. At, kapag sobra gamit ko nito, sobrang mapapagod ako. Simula ngayon, huwag mo na itong gamitin. Medyo nag-aalala lang ako. Ang kakayahang ito, baka makaapekto rin sa sanggol. Huwag kang mag-alala. Magtatanong tayo kay Erchen kapag dumating na ang panahon. CJ. Ay, nako, bakit hindi pa tayo aalis? Bilasan nyo. Hoy, Shen. Takot ka bang puntahan kita sa bahay? Hoy, tatay. Hindi siyempre. Aalis na kami. Ganoon nga. Hindi habang buhay may iwan ang anak. Hoy, kunin mo ang malita. Tara na. Ay, tatay, sige na, bumaba ka na. Tara na. Esan. Maya-maya, sobrang magugulat si tatay. Sinasabi ko nga, bakit magrerenta ng mahal na kotse? Yung pera na yon, dapat binili mo na lang si Chloe, isang manok para gawing sabaw. Ito. Ito ba yung bahay? Oo. Binan, pasok po kayo. Maligayang pagdating sa tahanan, Ginoong Shen, Ginang Shen, at Ginoong Zong. Chloe. Ito. Bienan. Hayaan niyong ipakilala ko muli ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Ethan Shen. Ang pinuno ng Shen Group. Chloe, ito. Ang mga ito ay mga regalo ko ng pasasalamat sa iyo. Regalo ng pasasalamat? Ito. Sinabi ni Chloe sa akin. Sa paglipas ng mga tao, nagtipid ka at nag-ipon. At pinalaki mo si Chloe mag-isa. Marami kang pinagdaanan. Salamat. Salamat sa pagpapalaki kay Chloe. At sa pagturo sa kanya na maging mahusay at mabait. Nagpagod ka ng husto. Ito ang nararapat gawin ng mga magulang. Ano ang dapat ipagpasalamat? Pinalaki mo si Chloe ng mahusay. Maging mapalad na mapangasawa siya ay isang malaking biyaya. Heto,
2 bilyong dolyar na handog. Sana. Ipagkatiwala mo si Chloe. Sa aking pangangalaga. 2 bilyong dolyar. Akala mo ba talaga na pangasawa ni Chloe ang isang napakahalaga? Ngunit dati akong maliit ang tingin sa kanya. Bakit ka nakaupo dyan? Ilabas mo ang basura. Bilisan mo. Oh, Nakakainis siyang tingnan. Mabuti ka kay Chloe. Siyempre, handa akong ibigay siya sa pangangalaga mo. Ngunit, dati ako, hindi nakilala ang pagkatao mo. At mali ang pakikitungo ko. Akala ko dati ay isang taga-kalye ka. Huwag mo itong masyadong isipin, ha? ayos lang, biyenan. Sa harap mo, manugang mo lang ako. Asawa ni Chloe. Kung mayroon man, sabihin mo lang sa akin. Sige. Chloe. Anak. Nakamit mo pala ang napakagandang asawa. Maaari na akong magpahinga. Tay, alagaan mo ang iyong sarili. Ethan, siya. Siguradong aalagaan niya ako at ang sanggol. Ginoong Shen. Ano sabi ni Eve Chen? Tungkol sa mga pagbabago, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Sabi ni Chen, ang mga pagbabago ay dahil sa shadow toxin ay nahalo sa iyong dugo na siyang nagpahintulot sa iyo na magkaroon ng kakaibang kakayahan. Tungkol naman sa kung bakit ka maagang nagising, ito ay dahil ang sanggol ay taglay ang aking genes at sinipsip ang shadow toxin para sa iyo. Kung gayon, maapektuhan ba ang sanggol? Magkakaroon ng kaunting epekto. Kaya, gagamitin natin ito. Ito ay isang balm na ginawa ni Chen, gamit ang aking dugong puso. Isang balm mula sa dugong puso. Sabi ni Chen, kailangan mo itong ipahid araw-araw. At pagkatapos ay maging malapit. Sa ganitong paraan, tuluyan nitong mapapawi ang natitirang shadow toxin sa inyong dalawa. araw-araw. Malapit. Ginoong Shen. Nandito ako. Ginoong Shen. Buong magdamag na to. Maawa ka sa akin. Hindi. Sabi ni Chen, kailangan natin ng sapat na paglalapit. Sa ganitong paraan, makakatulong itong puksain ang shadow toxin. Pero, Huwag kang mag-alala. May igi ang sanggol. Jasmine, ang tanga. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Chloe, hindi lang namatay. Buntis pa siya. Kung hindi mamatay si Chloe, hindi rin siya mamatay. Kailan ko kaya makakabawi? Hoy! Lumapit ka. Bulag ka ba? Kita mo naman, magulo ang sahig. Linisin mo na yan. Hoy! Huwag kang matakot. Kunin mo ako ng bagong damit. Ginoo. Ano yon?
Medyo malayo ka na. Matagal na. Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Paano? Ang cute mo. Kaya pala ganito ka manamit. Mag-isa ka na naman. Makulit ka. Ang Shen Medallion. Akin na sa wakas. Matandang gago ka. Ayokong isama ka sa kapahamakan ko. Kung may sisihin ka man, sisihin mo ang sarili mong may kinikilingan. Mga gwardya. Hanapin ninyo si Chloe at ibalik ninyo siya sa akin. Opo. Nanonood ba ako? Ginoong Shen, kayo po mismo ang nagluto. Anong ginagawa mo dyan? Halika't kumain na. Lahat ito, kayo po gumawa. Yoy. Marunong po kayong magluto. Hindi dati, hindi. Pero, nagbasa ako ng ilang libro kamakailan. Yung mga sa libro, marunong magluto. Anong mga libro binabasa mo ngayon? Dito. Tapos na akong AV at nagpapanik ang pamilya ng Campus Prince. Pagtanggi sa bilyonar at 79 na pagtakas ng takas na nobelya. Nabasa mo na. Lahat ng ito. Napansin kong ang mga sa mga librong iyo ay may isang pangkaraniwang katangian. Alam nilang lahat magluto. Kaya, ano pa ang pagkakapareho nila? At saka, alergido sila sa ibang babae. May iba pa? May isa pa. Ipapakita ko sa'yo sa kilos ngayong gabi. Ang sama mo. Ang kulit mo. CJ, kain na tayo. Na pala, ngayon ang araw ng check-up mo sa pagbubuntis. Pero, may international conference call ako sa umagang ito. Paano kung ganito? Ipahatid ko sa driver na ikaw muna doon. Pagkatapos ng meeting, pupuntahan kita agad. Okay. Okay lang, makakapag-focus ka na muna sa kaya ko naman. Mabait na bata. Sabi ni Dos, malusog na malusog ang sanggol. Mukhang ang mga pagbabago ko ay hindi nakaapekto sa sanggol. Nasaan itong lugar? Lydia, malakas ang loob mo. Paanong nagawa mong nakawin ng Shen Medallion? Ikaw, nabaliw ka na ba? Tama ka. Baliw ako. Sino bang hindi mababaliw sa ganitong mayaman na pamilya? Kasal sa iyo ng 20 taon, at wala pa akong maayos na katayuan. Dahil lang sinabi ni Ethan na di niya gusto. Hindi ko man lang nagkaroon ng sarili kong anak. Nagtiis ako ng 20 mahabang taon. Sa wakas, malalampasan ko na sana si Ethan. Ngunit dumating itong munting bagay. At iniligtas siya. Ikaw ang kaawa-awa. Gusto mo bang mapatalsik sa Shen family?
Mapalayas sa Shen family. Handle kang matanda. Ako, mapalayas sa Shen family. Nakikita kong hindi mo pa nauunawaan ang sitwasyon. Ang mga dapat mapalayas sa Shen family ay kayo. Ang mga bantay ng pamilyang Shen ay tapat sa medalyon, hindi sa tao. Ang medalyon ay akin. Ang pinuno ng mga bantay na ito ay ako na ngayon. Ayokong nakawin ang medalyon na ito. Napilitan lang ako. Pangahas ka. Paano mo nagawang tratuhin ako? Ethan, hindi ka niya patatawarin. Ethan. HMPH. Mga bantay. Kung maglakas loob siyang dumati, sisiguraduhin kong hindi siya makaalis. Hindi mo ako papayagang Ginoong Shen. Ethan, ama. Ginoong Shen. Chlo. Pakawalan mo si Chlo. Pakawalan siya. Bakit ko siya pakakawalan? Ginoong Shen. Takbo, bilis. Hayaan mong sabihin ko, Ethan. Hindi lang na hindi, pakakawalan ang maliit na nilalang na ito. Papapatayin ko siya, at ang nasa sinapupunan niya. Lydia. Kung maglakas loob kang saktan si Chlo, hindi kita mapapatawa. Ethan. Ang iginagalang na pinuno ng pamilyang Shen sa ganitong pagkakataon, kaya mo lang akong bantaan sa salita. Gusto mong pakawalan si Chloe. Hindi imposible. Maliban kong ibababa ng mga tauhan mo ang armas at umalis. Tungkol naman sa iyo. Luhod. Gumapang ka rito at magmakaawa. Impossible. Jishen, huwag kang makinig sa kanya. Shen, huwag mong gawin yan. Ano? Isang Chloe, hindi sapat para lumuhod ka. Sige na nga. Magdaragdag ako ng isa pa. Ama. Bibilang ako hanggang 5 sa huling pagkakataon. Ethan Shen. Kung hindi ka luluhod ngayon, papapatay ako ng isa sa kanila nang walang pinipili. 5. Shen, huwag makinig, huwag kang lumuhod, huwag. 4. Ethan, huwag kang lumuhod. Walang silbi ang pagluhod. Nasa kamay niya ang medalya. 3. 2. 1. Ethan, Ginoong Shen. Ikaw masunerang mabuting bata. Gumapang ka rito ngayon. hindi, Ethan. Ginoong Shen. Ang mapagmataas na si Ginoong Shen. Siya ay lumuluhod para sa akin. Lumuluhod kay Lydia. Ethan. Noong may nagpagawa ka, sampelan ako sa publiko. Hindi mo inisip ang araw na ito, hindi ba? Anong problema? Matigas ka pa rin ba? Tingnan natin kung gaano katagal, mapapanatili mong matigas. Narinig ko itong may tinik na latigo. Ginagamit ng pamilya mo para parusahan ang taksit. Ang may tinik na latigo ay punong-puno ng tinik. Isang hampas mula sa latigo. Maaaring kumitil ng kalahati ng buhay mo. Malamang hindi mo pa naranasan ito dati, hindi ba? Ginoong Shen. Huwag mo akong alalahanin. Tumakbo ka, bilis. Huwag mo akong alalahanin. Hampasin mo kung matapang ka. Bakit pa patatagalin? Sige. Tutuperin ko ang nais mo. Ginoong Shen. Huwag mo siyang saktan. Ginoong Shen. Chlo. Ayos lang ako. Tingnan natin kung gaano ka pa tatagal. Ginoong Shen.
Bakit? Bakit lagi ako pabigat sa iyo, Ethan? Bakit lagi mo ako nililigtas? Huwag mo siyang saktan. Hindi. Ethan. Huwag. Saktan. Patayin siya. Ikaw. Slow. Okay na. Sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito. Sa wakas ay akin ang isasalba ka. Slow. Ginoong Shen. Gising ka na. Ang sanggol. Kumusta ang sanggol? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang sanggol. Sinabi ni Chen, pagkagising ng lakas, labis na umubos ng iyong lakas. Ngayong gising ka na, ayos ka na. Sa pagkakataong ito, iniligtas mo ako. Maging panatag ka. Simula ngayon, walang sinuman ang makakaya. Paghiwalayin tayo muli. Bakit lihim ang lahat? Narito na kami. Buksan ang aking mata. Opo, Ikaw ang gumawa nito. opo. Ethan. Palagi kang gumagaling sa pagluluto. Kung magustuhan mo, habang buhay akong magluluto para sa'yo, okay ba? Opo. May problema ba? Ethan. Ako. Mahal na mahal kita. Mula pa noong bata pa. Lahat sa paligid ko, itinuring akong tagalabas. Nang malaman ng mga tao sa nayon na namumuo ang aking dugo, tinawag nila akong halimaw. Walang gustong maging kaibigan ko. Ile, kakaiba. Hindi mo pa rin, amini, bilisan, batoan siya. Nang maglaon, nang maospital si tatay dahil sa malubhang sakit, kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Patuloy na ngongolekta ng basura at gumagawa ng kung ano-anong halos lahat ng lasa ng kasamaan sa mundo ay naranasan ko. Hanggang nakilala kita. Alam ko, Ethan, nauna mong iniligtas ako dahil lang kaya kong iligtas ang buhay mo. Ngunit iyon din ang unang beses na napagtanto na kahit ako, na palaging itinuturing na halimaw, ay makapagliligtas ng isang magaling na tulad mo. At napagtanto ko na ang asul na dugong dumadaloy sa aking ugat ay isang natatanging tanda sa mundong ito. Ito ang aming espesyal na ugnayan. Ang aming blue pack. Hello. At nang maglaon para iligtas ako. Handa kang ibigay ang dugo ng puso mo. Ethan. Talaga. Sobrang mahal kita.
Ginoong Shen. Hindi ako si Ginoong Shen. Ako ay iyong asawa. Mula ngayon, tawagin mo akong Ethan. Ethan. Ethan, hindi ko na kaya. Ayan, bata. Isang huling beses na lang.